Paalala bago manood, ito ay isang pinagsamang video ng nobela kaya tututok ito sa kapanapanabik na takbo ng kwento. Ang mga imahe ay halimbawa lamang. Sana'y masiyahan kayo sa panonood. Kung nagustuhan ninyo, paki-like, subscribe sa channel, at i-share ang video para suportahan ako. Salamat! Hush hush hush! Ilang guhit ng liwanag ang dumaan sa harap ng isang maliit at maingay na bayan. Apat na anino ang bumaba mula sa langit, sina Zufan, Chu Qincheng, Shui Ruohua, at Dan. Matapos ang isang buwang paglalakbay, narating na nila ang higit sa kalahati ng kanilang ruta. Puro ilang at kagubatan ang dinaanan natin. Bihira tayong makakita ng ganitong kasiglang bayan. Magpahinga muna tayo rito, suhestyon ni Zufan. Sumang-ayon naman ang mga babae na may ngiti. Si Danner ay mumisi ng may kahulugan, Kuya Zo, sa daan na puro ilang, hindi naging komportable, di ba? Siguro ngayong gabi, gusto niyo ni Ate Qincheng na tapusin ang naudlot ninyong gabi ng kasal, ha? Hoy, ikaw na bata ka. Ang lakas ng loob mong sabihin yan na mula si Chu Qincheng sa hiya at galit. Ngunit si Zufan ay tumawa ng malakas, hahaha. Danner, bata ka nga, pero ang galing mong bumasa ng isip ko. Dahil alam nyo na ang plano ko, ngayong gabi, maging abala tayo sa sarili nating mga gawain, huwag tayong manggulo sa isa't isa. Pati ikaw nakikisali, lalong na mula si Chu Qincheng at yumuko sa hiya. Ngumisi si Zufan ng may kahulugan, hindi ito pinansin at naunang naglakad papasok. Tara, humanap tayo ng tsaan para magpahinga muna. Nagkatinginan ang mga babae, natatawa at sumunod. Hindi malaman kung ano ang iniisip nila. Sabi ni Shui Ruohua, pagkatapos ng kasal, malaki ang ipinagbago ng ugali ni Zufan. Hindi na siya kasing lamig tulad ng dati. Tumango si Chu Qincheng na. Ngayon, puno siya ng sigla, hindi na niya pasan ang bigat ng buong sitwasyon. Masaya na ako rito. Pero hindi ko alam kung ito ba talaga ang gusto niyang resulta. Kahit ano pa man ang gusto niya dati, marahang tinapik ni Shui Ruohua ang balikat niya, ngayon, ikaw lang ang gusto niya. Huwag ka nang mag-isip pa. Lumapit si Danner at mumisi, tama. Mas mabuti siya ngayon, hindi kasing bagsik ng dati. O sabihin na nating, binago ng babae ang lalaki. Ate Qincheng, ang galing mo talaga. Umiling si Chu Qincheng at mumiti, huminga ng malalim habang tinitingnan ang dalawa, saka tumingin kay Zufan na masayang naglalakad. May kaunting pag-aalala pa rin sa puso niya. Iniisip niya kung ang presensya ba niya ay makakapagpahina sa determinasyon ng lalaking ito. Ngunit sa ngayon, sapat nang makita siyang masaya. Qincheng, dito tayo magpahinga, huminto si Zufan sa tabi ng isang magarang tsaan, lumingon sa grupo ni Chu Qincheng na may ngiting parang sikat ng araw. Ngumiti si Chu Qincheng, huminga ng maluwag, at nakaramdam ng kasiyahan, saka mahinahong tumango. Pumasok silang apat kasama si Zufan, umupo sa isang mesa, at agad na inasikaso ng isang waiter na naghain ng mabangong tsaa para sa apat. Sa paligid ay maingay ang mga customer. Dinadama ang kapaligiran ng maingay na kalye, tiningnan ni Zufan ang mukha ni Chu Qincheng na namumulaklak sa ngiti. Bahagyan niyang ipinikit ang mga mata, nakaramdam ng pambihirang kapayapaan. Ito ba ang buhay ng ordinaryong tao? Kumpara sa mga panahong puno ng panlilinlang, patayan, at labanan, mas magaan nga ito. Biglang nagtanong si Danner, nga pala, Ate Qincheng, pagdating natin sa Double Dragon Manor, bilang disipulo ba tayo ng Xuan Chen Sect o ng Demon Scammer Sect? Malamang Demon Scammer Sect. Tutal, mga traidor na tayo sa Xuan Chen Sect, tinanggal na ang pangalan natin sa sekta, hindi pa nakakasagot si Chu Qincheng nang mapait na ngumiti si Shui Ruohua. Hindi naintindihan ni Danner, pero mga cultivator tayo ng righteous path, bakit tayo mapupunta sa demonic path? Hindi naman tayo nagsasanay ng demonic cultivation techniques, di ba? Tanga! Mula nang mag-alsa tayo sa sekta, tinanggal na tayo sa righteous path. Kahit pumasok man tayo sa demonic path o hindi, bilang demonic cultivator na tayo ituturing. Ang arbitrary naman yan. Biglang mahinahong tumawa si Zufan.
Akala mo ba ang righteous path ay isang linya na hindi pwedeng tawirin na kapag ginawa mo ay magiging kakaiba ka na? Sa mundong ito ng righteous at demonic, sino ba talaga ang makakapagsabi kung ano ang tama at ano ang mali? Sariling pakahulugan lang ng mga tao yan. Tama pa rin si Elder Yuan sa huli, righteous man o demonic, lahat ng ilog ay dumadaloy patungo sa isang dagat. Hahaha! Mga tanga lang ang nagtatalo tungkol sa pagkakaiba ng righteous at demonic na sa huli nalulunod lang sa paghihirap at hindi mararating ang great Tao. Mga tanga, mga hangal. 9 Serenity 9 Serenity Y. Biglang kumunot ang noo ni Zufan na para bang may narinig siyang tumatawag sa pangalang 9 Serenity. Gusto niyang ipikit ang mga mata para damhin ito ng mabuti pero bigla niyang naramdaman na wala siyang lakas, kahit ang mga mata niya ay hindi niya mabuksan. Tanging tahimik siyang sumisigaw sa isip, sino ka? Alam mo ang dating pangalan kong 9 Serenity Demon Emperor. 9 Serenity. 9 Serenity. Naghihintay kami sa'yo. Kailangan mong bumalik. Abutin ang Great Tao at bumalik ni. Biglang iminulat ni Zufan ang mga mata, sumigaw ng Ea. Puno ng pawis ang noo niya. Natigilan siya at tumingin sa paligid. Nakita niyang nag-aalalang nakatingin sa kanya sina Chu Qingcheng. Zufan, anong nangyari sa'yo? Ako anong nangyari sa'kin? Kumunot ang noo ni Zufan, siya mismo ay hindi sigurado, puno ng pagtataka ang mga mata. Tanging ang puso niyang kumakabog ng malakas. Dahan-dahan niyang hinawakan ang dibdib, naging seryoso ang mukha ni Zufan. Para bang may biglang dumagan sa puso niya, ngunit hindi niya alam kung ano. Kinuha ni Chu Qingcheng ang mabangong panyo at pinunasan ang noo ni Zufan, nag-aalala at bumubulong, Zufan, kanina, bigla kang nawalan ng malay. Tinatawag ka namin pero hindi ka nagigising. 1 oras ka ng ganyan. Ano? 1 oras na akong tulog. Nagulat si Zufan. Maingat siyang tao. Paanong makakatulog siya ng mahimbing na hindi magising? Para na siyang naglalaro sa sarili niyang buhay. Kasabay nito, inaalala niya ang mga tawag na narinig niya. Ano ba talaga ang nangyari? Para siyang napunta sa ibang dimensyon. Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi siya makabalik sa sarili. Umiti si Denner, Kuya Zuo, masyado ka sigurong napagod nitong mga nakaraang araw kaya ka biglang nanghina, no? Sinamaan siya ng tingin ni Zufan. Gusto niyang busalan ang bibig ng batang ito. Napakalakas niya, paanong madali siyang manghihina? At saka, saan natutunan ng batang ito ang ganyang mga salita? Si Chu Qingcheng ay namula rin at sinamaan ng tingin si Denner. Si Shiro Ohua ay nagalit din, saan natutunan ng batang yan ang mga bastos na salita? Sandali, biglang iwinasiwas ni Zufan ang kamay, sumigaw. Lumiwanag ang mata ni Denner, nagpatuloy sa pang-aasar, ano? Talaga bang nanghina ka? Tumahimik ka, sigaw ni Zufan, bumulong, hindi niyo ba napapansin na biglang tumahimik ang maliit na bayang ito? Nagulat ang 3 babae, lumingon sa paligid, at doon lang napansin na wala ng ingay ng tao sa tsaan. Lahat ay nawala, pati na ang waiter at manager. Sa labas, ang dating mataong kalsada ay wala na ring tao. Malamig na hangin ang umiihip sa kalsada, nagbibigay ng malungkot na pakiramdam. Kumunot ang noo ni Chu Qingcheng, seryosong sinabi na. Biglang tumahimik ang bayan. Kakaiba. Parang noong unang beses nating makaharap siyan mo. Ano? Siyan mo? Natakot ang 2 babae at napasigaw. Umiling si Zufan, seryoso ang mukha, mas malala pa yata ito. Noong nakaraan, gabi umatake siyan mo at nagkataon lang na nakasalubong natin siya. Pero ngayon, sa katanghaliang tapat, biglang nawala ang lahat ng tao. Isa lang ang ibig sabihin nito. Puta, ito ay isang patibong. Pagkasabi niya noon, umugong ang malakas na hangin. Isang malakas na pressure na hindi pa nila naramdaman dati ang bumagsak sa kanilang mga ulo. Crack! Crack! Sa loob ng magarang tsaan, ang malalaking haligi ay nagsimulang mabasag, nagliparan ang mga piraso ng kahoy.
Natakot si Zufan, mabilis niyang hinila ang tatlong babae palabas. Boom! Isang nakabibinging pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang buong tsaan na mahigit 10 metro ang taas ay gumuho at naging patag sa isang iglap. Alikabok at mga durog na bato ang lumipad mula sa lugar. Nang humupa ang usok, isang patag na lupa na lang ang natira. Nawala na ang tsaan, at may bakas ng isang higanting palad na ilang dosenang metro ang lapad sa lupa. Sa itaas ng lugar kung saan dating nakatayo ang tsaan, isang matandang lalaki na puti ang buhok ang malamig na nakatingin sa ibaba, ngumisi, dene. Karapat dapat ngang tawaging talento ng demonic path na gumulo sa Double Dragon Gathering. Magaling na ang kakayahan. Maaga mong natuklasan ang palad na ito ng matandang ito at nakaiwas. Sino ka? Bakit mo kami tinatambangan? Hinila ni Zufan sina Chu Qingcheng patayo, malamig na nagtanong. Ngunit kinakabahan siya dahil sa isang palad na yon, nakita niyang ang lakas ng matandang ito ay hindi Void Returning Realm lang, kundi isang Soul Harmonizing Realm expert. Ang ganitong kalakas na master ay tiyak na wala sa lower 3 sects. Kaya, ang pagkakakilanlan ng kalaban ay agad na nagpabigat sa kanyang puso. Sa pag-set up ng ganito kalaking patibong, imposible na isa lang ang dumating. Ibig sabihin, sa paligid wala na bang matatakasan? Habang iniisip ito, kinuyom ni Zufan ang mga kamao, mabilis na nag-isip ng paraan. Biglang isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw, hahaha. Zufan, nagkita ulit tayo. Ngunit ngayon, kahit magkaroon ka pa ng pakpak, demonyong bata ka, hindi ka makakatakas. Dahan-dahang lumingon si Zufan at nakita ang isang mukhang nakakainis. Nagulat din sina Chu Qingcheng. Naging seryoso ang mga mukha at sumigaw, Zhao Dezu. Hindi nila inaasahan na ang atake sa kanila ay ang dating Upper 3 Sects, ang Heaven and Earth Justice Sect. Kaya pala nakapagpadala sila ng Soul Harmonizing Realm expert. Ang Upper 3 Sects nga ay may ganitong lakas. Mayabang na lumakad si Zhao Dezu, kasunod ang ilang dosenang Void Returning Realm experts na naglalabas ng malakas na aura, ngumisi ng masama, ano, Zufan? Hindi mo inaasahan na hihintayin ka namin dito, no? Nga, hindi ko inaasahan, malamig na sabi ni Zufan. Alam kong marami akong kaaway, pero hindi ko inaasahan na kayo yon. Sa totoo lang, ang pinakagalit sa amin ay ang Xuan Chen Sect. Pero pinahina ko na sila, wala na silang kakayahang gumanti. Sunod ay si Elder Shai, pero dahil sa pagbabantay ng Great Elder, hindi sila basta-basta makakaalis ng sekta para tambangan kami. Pagkatapos, siguro ang Chen-Xing Sect, pero nasa dulo lang sila ng Middle 3 Sects, kahit kumilos sila, may paraan pa rin akong harapin sila. Pero hindi ko talaga inaasahan na ang Heaven and Earth Justice Sect ang darating. Nga pala, ang oras at ruta namin ay biglaan lang naming napagdesisyonan. Ang sekta ninyo at ang Demon Scammer Sect ko ay malayo sa isa't isa, at karaniwan ay walang ugnayan. Paano ninyo kami natambangan ng maaga rito? Ibig sabihin, may tao kayo sa loob ng Demon Scammer Sect. Pero, ang pakikipag-away ko sa mga taong iyon ay kamakailan lang nangyari. Kailan pa kayo nagsabuatan? Nag-isip sandali si Zufan, at sa wakas ay tumawa, tama. Sa Double Dragon Gathering, yung ungas na si Luhi. Malamang noon pa yon. Narinig ito ni Zhao Dezu, bahagyang natigilan, tapos biglang tumawa ng malakas. Sabi nga nila, tuso ka at mahirap kalabanin. Ngayong nagkita tayo, totoo nga. Isang demonyong tulad mo, kung hindi aalisin agad, magiging malaking banta ka sa hinaharap. Ngayon, kaming Heaven and Earth Justice Sect ay mag-aalis ng kasamaan at ipagtatanggol ang katarungan. Magpapatupad ng kalooban ng langit. Ay, mali ang kalkula ko, mali, tinapik ni Zufan ang noo, na parang hindi narinig ang sinabi ni Zhao Dezu, naiinis na bumuntong hininga, sa simula, masyado kong binaliwala ang Demon Scammer Sect. Kaya ang mga kilos ko ay hindi kasing ina tulad sa Luklan, nag-iwan ng maraming nakatagong panganib na hindi ko pinansin. Akala ko pagkatapos nito ay babalik na ako sa Luklan. Sino ba namang mag-aakala na ang samaan ng loob na ito ay kailangan ko pa ring ayusin mismo?
Itinuro ni Zufan sina Chu Qingcheng at tumingin ng seryoso kay Zhao Dezhu, Ginoo, gusto mong alisin ang kasamaan at ipagtanggol ang katarungan, ako ang hanapin mo. Sila ay mga disipulo ng Righteous Path Sects. Hayaan mo na silang umalis muna. Kinuyom ni Chu Qingcheng ang palad at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Zufan, taimtim na umiling. Ang mga mata ni Shui Ruohua at Danner ay puno rin ng determinasyon, na nagpapakitang hindi sila alis hanggang kamatayan. Ngunit hindi sila tiningnan ni Zufan, nakatutok lang siya sa reaksyon ni Zhao Dezhu. Malamig na umisi si Zhao Dezhu, galit na sumigaw, "Denye, denye, denye. Kasama ng isang malaking demonyong tulad mo, mayroon bang mabuting tao? Puta, lahat kayo ay demonyo. Lahat kayo ay dapat mamatay ng walang libingan." Ngunit bago pa siya matapos magsalita, isang hindi nakikitang alon ang biglang sumugod sa mukha niya. Nagulat si Zhao Dezhu, agad na umiwas. Dumaan ang hindi nakikitang alon sa tabi ng mukha niya, naramdaman niya ang pagyanig ng espasyo, at matinding sakit na tumagos sa balat niya. Pagkatapos, sunod-sunod na sigawan ang narinig sa likuran niya. Isang madugong anino ang lumipad, at 3 hanggang 5 Void Returning Realm experts ang nawalan ng ulo sa isang iglap at bumagsak. Mabilis na lumabas ang kanilang mga spirit soul mula sa kanilang mga katawan, galit na sumisigaw habang tinitingnan ang kanilang nasirang pisikal na anyo. Divine Eye of the Void, Second Stage, Spatial Shatter. Zufan! Galit na umungol si Zhao Dezhu. Hindi niya talaga inaasahan na si Zufan ay magiging ganito kabilis at kalupit, walang sabi-sabing umatake, at pinatay ang 4 hanggang 5 niyang mga kapatid. Muntik na rin siyang madamay na nagpahiya sa kanya. Nang lumingon siya para harapin si Zufan, hinila na ni Zufan ang mga kamay ni Chu Qingcheng, pumili ng magandang direksyon, at tumakbo ng napakabilis, walang sinayang na salita. Galit na nanginginig si Zhao Dezhu, umungol, "Mga tauhan. Buksan ang barrier." "Opo." Sabay-sabay na sigaw ng grupo. Biglang lumitaw ang mga hindi nakikitang alon sa paligid, na parang alon sa dagat, bumuo ng isang malaking lambat na bumalot sa buong bayan. At sa paligid nito, malinaw na nakita ni Zufan na may higit sa 500 Void Returning Realm experts na naka-cross-legged sa lupa, gumagawa ng mga hand seal, pinapasok ang kanilang lakas para mapanatili ang barrier. Nanginginig na sumigaw sa takot si Shui Ruohua, 500 Void Returning Realm experts. Hindi niya maikakaila ang Heaven and Earth Justice Sect, kaya nilang maglabas ng ganitong puwersa. Ito ay katumbas na ng buong lakas ng isang Lower 3 Sect. Yini Dene, kaya nga sinabi kong ang makaharap ang Heaven and Earth Justice Sect ang pinakamalaking problema. Maliban sa mga expert na nagbabantay sa sekta na hindi umaalis, ang puwersang kaya nilang ipadala ay kayang durugin ang kahit anong Lower 3 Sect. Ngayon, tayong 4 ay parang hinahabol na ng isang buong sekta, nagangalit ang mga ngipin ni Zufan, tumutulo ang pawis sa noo. Natakot si Danner, "Kuya Zu. Anong gagawin natin?" "Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Tiyak na walang mangyayari sa inyo." Pilit na umiti si Zufan para pakalmahin sila. Sa kanyang mga mata, kumislap ang 2 gintong liwanag. Sumigaw siya, "Divine Eye of the Void, Second Stage, Spatial Shatter." Isang spatial fluctuation na parang bulalakaw ang tumama diretsyo sa barrier. Fought! 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 Sunod-sunod na tunog ng pagsuka ng dugo ang narinig. Ilang dosenang Void Returning Realm experts ang namutla, nang hina, at bumagsak, halatang malubhang nasugatan. Agad na sumugod si Zufan sa lugar na tinamaan. Nakita niyang may ilang bitak na roon, iwinasiwas niya ang kanang braso, kumislap ang pulang liwanag, at malakas itong sinuntok. Sa isang iglap, sa ilalim ng malakas na impact ng braso, ang barrier ay nagkaroon ng crack-crack-crack na tunog, at lumitaw ang mas malinaw na mga bitak. Sa huli, boom! Sumabog ito at nagkaroon ng butas. Pagkatapos, may 10 pang Void Returning Realm experts ang sumuka ng dugo at bumagsak. Ang mga natira ay nanginginig, mabigat ang mga mukha, ngunit ang mga hand seal sa kanilang mga kamay ay hindi nagbago.
Sayang, nakagawa na si Zufan ng daan palabas. Hinawakan niya ang kamay ni Chu Qingcheng, sumigaw, takbo. Mabilis na dumaan ang apat sa butas at lumipad palabas. Galit na galit si Zhao Dezhu, napapadyak at nagmumura, peste. Ang batang ito pala ay may special divine ability laban sa mga barrier. Walang silbi pala ang barrier na ito sa kanya. Mga tanga ba kayo? Nakatakas na sila, pinapanatili niyo pa rin ang barrier. Habulin niyo sila. Nang marinig ito, doon lang natauhan ang iba. Mabilis nilang inalis ang barrier at hinabol ang apat. Halos 500 Void Returning Realm experts ang humahabol sa likuran nila. Ang malakas na pressure ay parang dambuhalang alon na humahampas sa apat na nasa unahan, hindi nila mapigilang matakot. Kuya Zhu, malapit na sila. Anong gagawin natin? Lumingon si Dan-er sa likuran, nakita ang mga mababangis na mukha, halos maiyak na siya sa takot. Kalmadong sinabi ni Zufan, tumakbo lang ng buong bilis. Huwag lilingon. Kapag bumagal ka kahit isang segundo, tapos ka na. Tandaan, bilis ang buhay. Huwag lilingon. CJ. Natakot si Dan-er ngunit pinilit na itaas ang loob at lumipad ng mabilis. Biglang nabitawan ni Chu Qingcheng ang kamay ni Zufan. Nawala si Zufan sa harap niya. Natigilan si Chu Qingcheng, lumingon, at nakitang huminto si Zufan sa malayo sa likuran nila. Zufan! Ikaw, Li. Sumigaw si Chu Qingcheng. Huminto rin siya. Agad sumigaw si Zufan, tandaan. Huwag lilingon. Tumakbo ng buong bilis. Qingcheng. Siya, Nagulat si Shui Ruohua, tumingin sa likod, alam na ang plano ni Zufan. Naluha si Chu Qingcheng habang tinitingnan si Zufan. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Sa huli, kinagat niya ang labi, hinila ang mga kamay ni Shui Ruohua at Dan-er, at hindi bumagal sa paglipad. Mabilis silang nawala. Nagulat na sumigaw si Shui Ruohua, Qingcheng. Talaga bang pababayaan mo siya? 500 Void Returning Experts ang kaharap niya, at may Soul Harmonizing Realm Expert pa. Gusto kong manatili pero hindi pwede, namumula ang mga mata ni Chu Qingcheng, humahagulgol, masyado akong mahina, magiging pabigat lang ako. Mas gugustuhin ko pang tumakas ng buong lakas para hindi siya mag-alala. Doon lang siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Naniniwala ako, kahit gaano pa kapanganib ang sitwasyon, makakatakas siya ng ligtas. Sigurado yon. Parang sinasabi ito ni Chu Qingcheng kina Shui Ruohua, o parang pinapakalma ang sarili at pinatatag ang tiwala kay Zufan. Ngunit alam nilang lahat na ang puwersang ipinadala ng Heaven and Earth Justice Sect ay kayang magpabagsak ng kahit anong lower 3 sect. Napakaliit ng tsansang makaligtas ni Zufan. Umaasa na lang sila sa isang himala. Nanginginig ang kamay ni Chu Qingcheng na humahawak sa dalawa. Nakayuko siya at lumilipad ng mabilis. Dahil sa pag-aalala, nakagat niya ang labi hanggang sa dumugo ng hindi namamalayan. Naawa si Shui Ruohua, pilit na pinakalma ang sarili, huwag kang mag-alala, tiyak na walang mangyayari sa kanya. Tiyak na walang mangyayari kay Kuya Zhu. Matalino siya at malakas, sabi rin ni Dan-er para pagaanin ang loob ni Chu Qingcheng. Nakayuko lang si Chu Qingcheng at hindi nagsasalita, lumilipad lang ng buong lakas. Siyempre, umaasa rin siyang walang mangyayari kay Zufan. Ngunit siya lang ang nakakaintindi na ang huling bilin ni Zufan, na hindi man lang sila tiningnan, ay maaaring nangangahulugang pamamaalam na. Ang mga taong naghihiwalay dahil sa buhay at kamatayan ay umaasang makita ang isa't isa sa huling pagkakataon. Bakit ayaw kong lumingon siya para makita ko siya sa huling pagkakataon? Tahimik na nakatayo si Zufan sa ere, pinapanood ang paglaho ni Chu Qingcheng. Namumugto ang mga mata niya, napatawa, siguro ayaw kong makita niya akong ganito, na may luha sa mga mata. Hahahan! Sunod-sunod na hushing sound ang narinig. Ang pressure ay unti-unting bumibigat, bumabalot sa kanya. Malakas na hangin ang humahampas, nagpapakalat sa kanyang damit. Lumapit si Zhao Dezhu sa harap niya,
Tiningnan ang kanyang matikas na likod at mumisi ng mapanlait, hahaha. Tumakbo ka pa. Kahit nasira mo ang barrier, ano naman? Makakatakas ka ba sa 500 naming void returning experts na humahabol? Sa huli, hindi ba't buhay mo rin ang ipinalit mo? Ipinikit ni Zufan ang mga mata, pilit na pinigilan ang namumugtong mga mata, malamig na sinabi, dahil hindi na makakatakas, lalaban na lang. 500 void returning experts laban sa akin mag-isa. Lene. Talagang sinugal nyo na ang lahat. Hehe. Wala kaming magagawa. Sino ba namang nagsabing napakakakaiba mo, ang dami mong paraan? Kung hindi kami naghanda ng maigi, paano namin matitiyak na mapapatay ka naming malaking demonyo ka? Ngumisi si Zhao Dezhu, sumenya sa mahigit 20 tao sa tabi niya, kalmadong sinabi, habulin niyo ang 3 babaeng yon. Ang mga natitira, sumama sa akin para harapin ang malaking demonyong ito. Opo. Yumuko ang 2 grupo at sabay na sumagot. Agad silang dumaan kay Zufan. Ngunit nang dumaan sila sa kinatatayuan niya, biglang may nangyari. Boom! Isang malakas na pagsabog, isang matingkad na pulang liwanag ang kumislap. Sunod-sunod na sigawan ng paghihirap ang narinig. Ang mahigit 20 tao ay parang mga bolang pinatalsik pabalik, bugbog sarado ang mga mukha, lahat ay sumuka ng dugo. Pagkatapos, nang tumingin sila sa unahan, nakita nila sa harap ni Zufan ang isang higanting dragon na 100 metro ang taas, buong katawan ay pula, hinaharangan silang lahat. Inilabas ng pulang dragon ang matatalas nitong ngipin, mabangis na tinitingnan ang lahat, ang buong katawan ay naglalabas ng marahas na aura. Malamig na umisi si Zhao Dezhu, heaven-devouring demonic dragon soul, great strength red dragon king. Lene. Zufan, ang bilis mong ilabas ang iyong spirit soul. Gusto mo na bang makipagpatayan? Mukhang napakahalaga nga sa iyo ng mga babaeng yon. Mga batang babae lang naman sila na walang alam, ano bang halaga nila? Kalmadong sinabi ni Zufan, Zhao Dezhu, ang ulo ko lang naman ang gusto mo. Nandito ako, naghihintay sa'yo. Ayokong madamay ang iba. Masamang ngumiti si Zhao Dezhu, walang kinalaman. Hahaha. May kaugnayan ka sa malaking demonyong ito, paanong walang kinalaman? Kaming Heaven and Earth Justice Sect, sa pag-aalis ng kasamaan at pagtatanggol ng katarungan, kailangang bunutin ang damo hanggang sa ugat. Ang 3 babaeng yon, maaga o huli, lilipulin din namin sila. Pagkasabi niya noon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Malakas na hangin na parang kutsilyo ang tumama sa lahat, masakit sa mukha. Iwinasiwas ng Great Strength Red Dragon King ang buntot nito na parang gustong gumawa ng malaking guhit sa langit, ganap na hinaharangan ang daan sa unahan. Dahan-dahang lumingon si Zufan, puno ng walang katapusang pagnanais na pumatay ang mga mata, malamig na sinabi, nandito ako. Ngayon, walang sinuman ang makakalampas kahit isang hakbang. Ile! Nagyayabang. Ngumisi si Zhao Dezhu. Ikaw lang mag-isa laban sa 500 naming mga eksperto, tapos sasabihin mong mapipigilan mo kaming lahat. Ngayon, dadaan ako sa'yo. Hindi kita papatayin, pero hulihin ko ang 3 babaeng yon. Pagkatapos, pupugutan ko sila ng ulo sa harap mo. Para malaman mo na ang mga kasabwat ng demonyong tulad mo ay walang magandang kahahantungan. Hahaha. Tumawa ng malakas si Zhao Dezhu, iwinasiwas ang kamay. 30 void returning experts ang sabay-sabay na sumugod. Sa pagkakataong ito, inilabas din nila ang kanilang mga spirit soul. Sa isang iglap, mga espada, sibat, palakol, at iba't ibang uri ng spirit soul ang lumitaw sa himpapawid, puno ng lakas, sabay-sabay na sumugod kay Zufan. Nag-isip si Zufan. Nanlaki ang mga mata ng Great Strength Red Dragon King, iwinasiwas ang malaking buntot nito, at sinalad ang lahat. Rumble! 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 Sunod-sunod na nakabibinging pagsabog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Usok at apoy ang pumuno sa lugar, malakas na yumanig ang espasyo dahil sa mga sound wave.
Ang ilang daang void returning experts na nakapalibot kay Zufan ay hindi nakayanan at napaatras. Nang humupa ang usok at apoy, 20 void returning experts ang bumagsak sa lupa, duguan ang mga mukha. 10 void returning experts ang humihingal, may bahid ng dugo sa gilid ng bibig, takot na nakatingin sa unahan. Sa tinitingnan nila, isang malaking pulang dragon ang puno ng sugat, nanghihina at gumagalaw ng bahagya. Kahit ganoon, hindi gumalaw ang dragon na yon kahit kaunti, matatag pa ring nakatayo roon. Ang pinagsamang lakas ng atake ng 30 void returning experts ay hindi man lang nagpagalaw sa higanteng dragon na ito. Malamig na tiningnan ni Zufan ang lahat, maputla ang mukha. Biglang, fought. Sumuka siya ng isang bibig ng matingkad na pulang dugo. Bahagyang nanginig ang katawan niya, ngunit agad niyang pinilit na tumayo ng tuwid. Matapos punasan ang dugo sa gilid ng bibig, tumingin siya kay Zhao Dezhu at biglang ngumisi ng mapanlait. Halimaw! Ang mga mata ng lahat na nakatingin kay Zufan ay puno ng hindi makapaniwalang paghanga. Sa lakas ng isang tao, sabay na hinarang ang 30 eksperto na mas mataas ng isang malaking realm sa kanya, nagawang masugatan ng malubha ang 20 at mapaatras ang 1-0, habang siya mismo ay nananatiling nakatayo. Ang ganitong lakas ay talagang nakakatakot. Hindi niya maikakaila na siya ang lalaking mag-isang winalis ang upper 3 sex noon. Nang ikwento ni Zhao Dezhu ang mga pangyayari pagbalik niya sa sekta, hindi kami naniwala. Ngayon, mukhang totoo nga ang mga sabi-sabi. Sa isang iglap, nagbulungan ang mga tao, puno ng paghanga at takot ang kanilang mga boses. Ngunit si Zhao Dezhu sa tabi, nang marinig ito, ay sumabog sa galit, kinuyom ang mga kamao. Dinala niya ang mga tao rito para patayin si Zufan, hindi para bigyan ito ng entablado. Mga walang paninindigan ba ang mga taong ito? Paano nila hahangaan ng kaaway? Puta! Siya ay isang demonyong bata. Mga hangal ba kayo? Hindi ba't magkaaway ang righteous at demonic? Sigaw ni Zhao Dezhu, galit na itinuro si Zufan, naggangalit ang ngipin, lahat kayo, sugurin niyo siya. Kunin ang ulo ng batang ito. Ipatupad ang kalooban ng langit. Natigilan ang lahat, tapos agad na bumalik sa kanilang dating pag-ugali, sabay-sabay na sumigaw at sumugod kay Zufan, puno ng righteous aura, naging mga bayaning hindi takot mamatay. Umisi si Zufan, tama. Kunin ang ulo ko, tunay ngang pagpapatupad ng kalooban ng langit. Pero, mayroon ding isang taong laging nagsasabing ipinapatupad niya ang kalooban ng langit pero nagtatago sa likuran, tulad kanina. Ang 20 disipulong malubhang na sugatan ay lahat matapang na sumugod, hindi takot mamatay. Pero sa huli, kapag oras na para sa gantimpala, hindi ba't ang mga nabuhay ang makikinabang? Pag-isipan niyong mabuti. Gusto niyo bang maging panangga o maging bayani? Biglang natigilan ang lahat ay huminto. Pagkatapos, nagtinginan sila, walang sinumang nangahas na sumugod. Matapos ang paalala ni Zufan, tiningnan ng lahat ang kapatid sa tabi nila, taimtim na sinabi, kapatid, mauna ka na. Susuportahan kita mula sa likod. Ang galing mong magsalita. Gusto mong gawin akong panangga? Pakarapin mo. Lahat sila ay may bagong iniisip sa kanilang mga mata. Lahat ay nagsimulang magkalkula para sa sarili, wala na ang tapang na hindi takot mamatay at walang isip na pagsugod tulad kanina. Ngumisi si Zufan. Paminsan-minsan, hindi niya mapigilang itaas ang kamay para takpan ang ibabang tiyan, basang-basa na ng dugo ang palad niya, medyo namumutla ang mukha. Malubha na ang kanyang pinsala. Kung sabay-sabay pa ring susugod ang ganito karaming tao, hindi na kailangan ng ilang daan, kahit 10 lang, baka mahirapan na siyang harapin. Ngunit gamit ang kanyang tusong plano para pukawin ang pagiging makasarili sa puso ng lahat, nagawang takutin ni Zufan ang ilang daang eksperto kahit na isa na siyang papel na tigre. Kahit alam nilang nanghihina na siya, nagawa pa rin niyang patigilin ang ilang daang eksperto, hindi makagalaw. Kung makikita ito ng iba, tiyak na matatawa sila ng husto. Ang kagalang-galang na ilang daang eksperto ay hindi magawa ang anuman laban sa isang taong malubhang na sugatan. Isang ang himala.
Nang makita ito ni Zhao Dezhu, naiinis siyang napapadyak at nagmumura, mga walang kwenta. Anong kinatatakutan nyo? Hindi na niya kaya. Sugurin niyo na. Kung sino man ang makakuha ng ulo niya, ire-report ko sa Secmaster para bigyan ng gantimpala. Pagkasabi niya noon, may isang disipulong sumulyap sa kanya, talaga. Bakit hindi ikaw ang mauna? Natigilan si Zhao Dezhu, nanginginig ang labi, hindi makasagot. Ako ang mauna. Ang batang ito ay may malalakas na kakayahan at maraming tusong plano. Kahit mukha siyang nanghihina ngayon, sino ba ang nakakaalam kung mayroon pa siyang alas? Hindi ko pa ba nakita kung paano niya pinaglaruan si Yelin hanggang sa masira ito? Gusto ko rin sanang sumugod, pero kapag nagkamali ako ng isang beses lang, baka buhay ko ang kapalit. Ayoko pang mamatay. Kaya nga ako nagdala ng ganito karaming tao, hindi ba para kayo ang sumugod? Kung hindi, para saan pa kayo? Nang makita ng lahat na kahit ang pinuno nila ay hindi sumusugod, lalo silang nawalan. Nang kumpiyansa na mapapatay si Zhu Fan. Nawalan na sila ng pag-asa, walang gustong maging unang susugod. Bilang resulta, ang 500 eksperto ng Heaven and Earth Justice Sect ay parang mga tangang nakatayo lang doon, nagtitinginan lang sila ni Zhu Fan, walang anumang ginagawa. Galit na nanginginig si Zhao Dezhu. Ngumiti naman si Zhu Fan, medyo gumaan ang pakiramdam. Sa ngayon, hindi na niya inaasahang makatakas o matalo ang 500 eksperto sa isang iglap. Umaasa lang siyang mapipigilan niya ang 500 taong ito para bigyan ng oras makatakas sina Chu Qingcheng. Kaya, kahit na ang kanyang mga lamang loob ay parang nasusunog sa apoy, masakit at mahirap huminga dahil sa namuong dugo sa dibdib, pinilit pa rin ni Zhu Fan na tumayo roon, nagagawang takutin ang lahat. Biglang, isang mahabang serye ng palakpakan ang narinig, kasunod ng isang mahinang tawa, hahaha. Kahit isa ng sugatang papel na tigre, sa isang salita lang ay nagawang patigilin ang 500 cultivator ng ating Heaven and Earth Justice Sect. Tunay ngang kahanga-hanga. Kaya pala sinabi ni Zhao Dezhu pagbalik niya sa sekta na sa hinaharap, malaki ang posibilidad na maging malaking banta ka sa righteous path. Mukhang hindi siya nagkamali. Bahagyang lumingon si Zhu Fan, unti-unting bumigat ang puso. Hindi kalayuan, sa gitna ng isang kakahuyan, lumitaw ang isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakaputi, mukhang mahinahon at magalang. Ngunit ang matatalim niyang mga mata ay nagpabigat sa pakiramdam ni Zhu Fan. Ang taong ito ay tiyak na hindi isang mabait na nilalang. At ang pinakamahalaga, isa siyang soul harmonizing realm expert. Biglang, sunod-sunod na hushing sound ang narinig. Sa isang iglap, 7 guhit ng liwanag ang dumaan, kasama ang matandang puti ang buhok na unang umatake sa kanila sa labas ng bayan. Dumating pa ang 6 na malalakas na eksperto, lahat ay soul harmonizing realm cultivators. Napabuntong hininga si Zhu Fan. Ang 500 void returning experts, kaya pa niyang takutin at pigilan pansamantala. Ngayon, 8 soul harmonizing realm experts ang lumitaw. Mahihirapan na siyang mapanatili ito. Para pigilan ang 8 soul harmonizing realm experts na ito at hadlangan silang habulin sina Chu Qingcheng, kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Nang makita ang 8 taong ito, si Zhao Dezhu na puno ng galit at hindi alam ang gagawin ay parang nakahanap ng tagapagligtas. Mabilis na yumuko, ang disipulong si Zhao Dezhu ay bumabati sa 8 elder. Hindi siya pinansin ni Elder Yin Chui. Matapos titigan si Zhu Fan sandali, galit siyang nagsermon, ganito karaming tao, ganito katagal, hindi pa mahuli ang batang demonyong ito. Akala ko pagdating namin, tapos na ang laban sa kasamaan. Sino ba namang mag-akala? Ile! Ang dangal ng Heaven and Earth Justice Sect ay talagang sinira ninyo. Nanginginig ang lahat, napayuko sa hiya. Pagkatapos, nagulat si Elder Yin Chui at nagtanong, teka, hindi ba't 4 sila? Bakit ngayon, itong batang ito na lang ang natitira? Nasaan ang 3 babae? Kahit patay na, dapat may bangkay, di ba? Agad na natakot si Zhao Dezhu. Nag-isip sandali bago yumuko, sa pag-uulat sa Elder, nakatakas po ang 3 babae. Pinigilan kami ng batang ito.
Sinusubukan naming tapusin siya bago sila habulin. Ano? Siya lang mag-isa ang pumigil sa 500 sa inyo. Napatawa sa galit si Elder Yin Chui. Ililele. Magaling. Magaling. Talagang pinapahangan nyo kaming mga matatanda. Ilang daang tao ang sabay-sabay na kumilos, hindi lang nabigong alisin agad ang kasamaan, kundi napigilan pa ng isang tao. Gusto niyo bang ako pa mismo ang kumilos, gamitin ang lakas ng matanda laban sa bata? Kung kakalat ito, tiyak na sisikat ang pangalan ng Heaven and Earth Justice Sect. Hahaha. Zhao Dezu. Noong humiling ka sa sekta na magpadala ng ganito karaming tao para tulungan ka, akala ko maasahan ka. Pero hindi ko inaasahan na isa ka palang walang kwenta. Ganito karaming tao, hindi pa sapat para mahuli ang 4 na tao. Kailangan mo pa ba ng 500 pang eksperto para magbantay bago mo sila mahuli ng maayos? Napayuko si Zhao Dezu, namumula ang mukha sa kahihiyan, ngunit puno ng hinanakit. Elder, hindi po problema sa dami ng tao. Itong batang ito talaga ang sobrang tuso. Galing magsalita, nililito ang isip ng mga tao. Sa ilang salita lang, natakot na sila at hindi lumaban ng todo. Huwag niyo nang sabihing magpadala pa ng 500, kahit 1,000 pa, wala ring mangyayari kung watak-watak ang mga tao. Saka, hindi naman kami lang ang may kasalanan. Hindi ba't dati ay nakiusap na kami sa inyo na harangin ang kanilang mga posibleng daanan? Habang iniisip ito, maingat na tiningnan ni Zhao Dezu si Elder Bai Hina kalmado, ngunit hindi nangahas na magsalita ng masama laban sa Elder. Tumingin lang siya kay Elder Yin Chui. Naintindihan ni Elder Yin Chui ang ibig niyang sabihin. Bumuntong hininga siya, madilim ang mukha na tumingin at nagtanong, Elder Baihe, dati, napag-usapan na natin na 2 tayong atake, habang ang iba ay maghihintay sa 4 na. Posibleng daanan nila para harangin sila. Bakit nang makatakas ang mga babae, hindi ka kumilos para pigilan sila? Hahaha! Ako pa ang sinisisi mo. Kalmadong tumawa ng mapanlait si Elder Baihe. Elder Yin Chui, kasama kita sa paghihintay, pero gusto mo pa ring ikaw mismo ang humuli sa kanila. Ayan, tuloy. Isang soul harmonizing expert kasama ang 500 void returning experts, laban sa 4 na tao na hindi pa umaabot sa void returning, hindi ba't 100% siguradong panalo na yan, parang almusal lang. Kaya natuwa akong magpahinga, pakiramdam ko hindi na kailangan ang mga panangga sa likod, kaya naglakad-lakad ako sa paligid. Sino ba namang mag-akala na kayo? Puta, talagang pinatakas niyo sila. Ililele. Pagbalik ko, mas malaking katatawanan pa. Ang kagalang-galang na 500 eksperto ay napigilan ng isang batang amoy gatas pa, hindi makagalaw kahit kalahating hakbang. Hahaha. Katatawanan ng buong mundo. Elder Yin Chui, ikaw ang tumulong dyan sa tabi. Kung hindi, ang 500 disipulo ng sekta. Ay! Ako mismo ay nagdududa na sa kakayahan nyo. Mula elder hanggang sa mga tagapamahala at disipulo, walang may dangal. Namula ang mukha ni Elder Yin Chui, galit na sinamaan ng tingin si Zhao Dezu, gustong-gusto nang sakalin ang batang ito. Nang makita niyang tumakas sina Zufan, at hinabol sila ni Zhao Dezu kasama ang 500 eksperto, hindi na siya nag-isip pa ng malalim dahil sigurado siyang panalo na. Kaya naglakad lang siya ng dahan-dahan sa likod, hindi nagmamadaling tumulong. Totoong natatakot siya sa paratang na ng aapi ng mas mahina. Kahit para sa sekta ang ginagawa niya, mahirap pa ring pakinggan. Ngunit sino ba namang mag-aakala na ganito kawalang kwenta si Zhao Dezu? Kahit maliit na bagay ay hindi magawa, nadamay pa siya sa kahihiyan at pagtatawanan ng iba. Kung hindi lang disipulo ng sect master ang batang ito, at magiging haligi ng sekta sa hinaharap, talagang isang palad lang niya at dudurugin na niya ang tangang baboy na ito. Hindi nangahas tumingin si Zhao Dezu, napayuko na lang at kinamot ang ilong, sa isip ay minumura si Zufan ng 1,000 beses. Kung hindi dahil sa batang ito, paano siya mapapahiya sa harap ng mga elder? Nakita ng iba na galit na si Elder Yin Chui, kaya nagsalita sila para mamagitan. Elder Yin Chui,
pakalmahin niyo po muna ang sarili. Sa tingin ko, hindi pa nakakalayo ang tatlong babaeng iyon. Sa bilis natin, mahahabol natin sila agad. Si Zhao Dezhu, kahit medyo tanga, hindi naman masyadong makakaapekto sa pangkalahatang plano. Pagpasensyahan niyo na po siya. Pagkatapos ng misyon, pag-usapan na lang natin pagbalik sa sekta. Narinig ito ni Elder Yin Chui, nag-isip sandali, at sa wakas ay tumango. Pagkatapos, nagkatinginan ang 8 elder, nagkaintindihan, at sabay-sabay na lumipad patungo kay Zhu Fan, ngunit hindi para sa kanya, kundi para lampasan siya, na parang hindi siya pinapansin. Zhao Dezhu, ang batang ito ay iwan namin sa inyo para harapin. Kung magkakamali pa kayo sa ganito karaming tao. Iinay-vene, babala ni Elder Yin Chui. Mabilis na yumuko si Zhao Dezhu, opo. Mahinang paalala ni Elder Bai He, huwag kayong magpalinlang sa panlilinlang ng isang ito. Kung mapapatay niyo siya, lahat kayo ay may gantimpala. Pero kung makakatakas siya kung gayon, huwag na kayong umasang may mabubuhay pa sa inyo. Opo, sabay-sabay na sigaw ng lahat. Ang utos ng elder ay ibang-iba sa utos ng tangang si Zhao Dezhu, agad na nag-alab ang loob ng lahat. Nasiyahang tumango ang mga elder nang makita ito, saka lumampas kay Zhu Fan. Sa totoo lang, kung si Zhu Fan ay mamamatay sa kamay nila, talagang mahihiya sila. Sila ay mga tao mula sa righteous path, mahalaga sa kanila ang reputasyon. Kung kakalat ang balitang ng api sila ng isang void returning cultivator, hahaha. Hayaan na lang na ang mga disipulo nila ang umayos nito. Samantala, ang 3 babae ay may pakinabang sa kanila. Tutal, lahat sila ay may napakabihirang mga fisike. Dong! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Iwinasiwas ng Great Strength Red Dragon King ang buntot nito, mabangis na itinutok sa kanila. Sinabi ko na. Nandito ako. Ngayon, walang sinumang makakalampas dito, kahit isang hakbang, malamig na sigaw ni Zhu Fan. Huminto ang 8 elder, tiningnan si Zhu Fan nang walang galit o takot, dahil sa paningin nila, wala lang ang isang void returning cultivator. Umisi si Zhao Dezhu, hahaha. Zhu Fan, hindi mo talaga alam ang iyong limitasyon. Nagtatangka ka pang pigilan ang 8 elder. Alam mo ba ang pagkakaiba ng Soul Harmonizing Realm at Void Returning Realm? Nga. Ayaw naming makipaglaban sa isang maliit na tulad mo dahil sa aming estado. Huwag mong abusuhin ang kabaitan namin, mapanlait na sabi ni Elder Baihi. Sa madaling salita, hindi ka pa karapat-dapat na makipaglaban sa amin. Ngumisi si Zhu Fan, talaga ba? Kung ayaw niyong makipaglaban, manatili kayo dyan, huwag kayong gumalaw. Sumimangot ang 8 elder, hindi maganda ang mga mukha. Sandali pa, napailing si Elder Yin Chui. Mahinang tumawa, sige na nga. Dahil gustong mamatay ng batang demonyong ito sa kamay natin, pagbibigyan ko siya. Sabi nito, sumigaw si Elder Yin Chui. Isang napakalakas na aura ang umugong, ang matinding pressure ay nagpaatras sa lahat ng void returning experts. Isang anino na ilang dosenang metro ang taas ang dahan-dahang lumitaw sa likuran niya. Ili ane lele. Ang spirit soul ko ay ang key spirit soul, heaven-shattering divine hammer. Makapangyarihan at dominante. Ang anino ay unti-unting sumanib sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, tumangkad ang kanyang katawan, nagkaroon ng mga umbok, at ang buong katawan ay naglabas ng pilak na liwanag. Ang kanyang mga kamao ay crack-crack na tumunog, naglalabas ng marahas na enerhiya. Malamig na mumisi si Elder Yin Chui, pagkatapos kong sumanib sa aking spirit soul, ang katawan ko ay kasing tigas ng bakal, ang mga kamao ko ay kasing bigat ng bundok tay. Isang suntok lang, kayang durugin ang iyong heavenly dragon spirit soul. Pagkasabi noon, humakbang si Elder Yin Chui, at mabilis na sumugod kay Zhu Fan. Ang 2 kamao ay bumulusok pababa sa kanyang ulo.